Abiso sa mga commuter, posibleng tumaas ng piso ang pasahe sa jeep. Dahil yan sa big-time oil price hike na maaari manong masundan dahil sa tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. Umaaray ang jeepney driver na si Julius sa 1 peso and 80 centavos sa taas presyo sa kada litro ng diesel epektibo ngayong araw. Bawas ang kita ng driver. Habang tumataas ang diesel, yung kita ng driver lumiliit. Kaya kung siya raw ang tatanungin, panahon na para magtaas ng pamasahe. May mga petisyon na nakahain ngayon sa LTFRB para sa taas pasahe galing sa mga pampublikong transportasyon. At ayon sa LTFRB, ang petisyon galing sa mga jeep ang maaari nilang pagbigyan. 1 peso across the board. Pero that's all. Wala yung per kilometer na increase. Flat rate lang muna. Masyado mabigat pag may Masyado nang mabigat sa mga consumers. We may have a provisional increase but subject to certain conditions na ang presyo ng gasolina is so much, which is $80 per barrel of the Dubai oil. Posibleng ilabas ang resolusyon sa susunod na linggo. Maaari rin payagan ng LTFRB ang hiling ng mga provincial bus para sa dagdag singil. Pero humihingi pa sila ng kompetasyon sa mga ito kung magkano. Posible hong itaas namin but on a graduated rate for first 10 kilometers and then subsequently meron po kaming ilalagay ulit na price for the subsequent kilometers. Habang walang dedesisyonan sa mga bus sa Metro Manila dahil iniatras nila ang kanilang hiling. There's a stiff competition of the rail, MRT, LRT. We have the modernized jeepneys and the motorcycle taxi. The impact may be that if they increase the price of oil, they increase the price of the fare, baka wala nang sumakay sa kanila. Kung mangyari ang taas pasahe, kakain ito sa araw-araw na baon ng estudyante at sa budget ng mga commuter. Akin po sa 80. Tapos nababawasan po 20. Gipit sa sa budget. paano pag tinaas? Kaya pa? Wala po kami magagawa. Ang taas presyo sa gasolina ngayong araw, pinakamalaking pagtaas ngayong taon. Ang dahilan ayon sa Department of Energy, ang sigalot sa pagitan ng bansang Israel at Iran sa Middle East. Nagdudulot daw ito ng pangamba sa mga nagbebenta ng krudo sa world market. Noong isang linggo, tumaas ng $6 hanggang $7 per barrel ang presyo ng gasolina at diesel. Mayroon na ho talagang kinalaman sa nangyaring gulo since June 13 and even before that. To date, speculative ho ang mga increases na to. Dagdag ni Aba, dahil sa patuloy na tensyon, maaaring magkaroon muli ng pagtaas sa presyo ng langis sa susunod na linggo. We hope na mas mababa ang magiging increases kahit may increase. At lalong bababa sa mga following weeks na. No? Or otherwise, baka nga mag-correct na ang market at mag-decrease naman. Ayon sa Malacanang, pinatututukan ng Pangulong sitwasyon sa Middle East at epekto nito sa presyo ng langis. I-monitor po mabuti kung anong sitwasyon para po makapagbigay ng agaran ding solusyon. At kahit papano po ay ayuda kung talaga pong sobrang tataas ang presyo ng krudo. Nag-ikot naman sa oil company si Department of Energy Officer in Charge Sharon Garin para masiguro na may inventaryo ang mga ito ng crude oil na tatagal ng 1 buwan at finished oil na kasya sa kalahating buwan. Umapela ang DOE sa mga kumpanya ng langis na kung may biglaan at malaki ang pagtataas ng presyo ng crude oil ay utay-utayin naman ang pagpasa nito sa mga consumer. Nakahanda rin ang pamahalaan na magpalabas ng 2.5 billion pesos na fuel subsidy para sa mga public utility vehicle, taxi, ride-hailing services at delivery platform sa buong bansa. Kung mag-increase ang price at hindi po namin na-anticipate yan na within 1 week or within 2 weeks na talagang lalampas na siya sa $80 per barrel, nagtitrigger po yan na kailangan may fuel subsidy tayo or anumang ayuda na. Nire-request natin po sila kung pwede, kung mag-increase nga. Hinihingi sana namin kung may increase nga na sobra-sobra, baka pwede na lang i-delay lang, no? Stagger lang. Pero isa din, more than that, ako ang appeal lang sana ng DOE, bigyan nyo naman ng konting discount or konting advantage ang mga PUVs natin.
Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.